Eto na nga guys, yung pinakaiintay nyo na underwater scene ng mga isda na ating hinuhuli dito sa Pacific Ocean. Matutunghayan nyo dito sa ating video ngayon ang mula sa pag-arya hanggang sa makita yung isda sa kailaliman hanggang sa lukin ang isda. Kumpleto rekado tayo ngayon guys. May underwater scene na tayo. Kaya panoorin hanggang dulo. Maraming salamat. Si Manging Isda. Yan guys, pang 30 tons na namin yan. 30 tons na ang nasasalok sa ngayon. Meron yan. Patok na. Yes, aryada na kami guys. First set for the day. Yes. Ito yung nakita ko kanina for like 2 hours flight. May 4 na group kami nakita dito guys. So, sana pagkalog sa amin ito. Yan yung kawa natin. Welcome to my vlog guys. Matagal tayo hindi nakapag-vlog. Ito na tayo at si Manging Isda. Ang pagbabalik na si Manging Isda guys, nandito na. Nakapanibago mag-vlog guys. Matagal tayo hindi nakapag-vlog kaya ganyan. Nababa ko lang guys ng helicopter at tayo kanina. Panis na guys. Guys, karaniwan na yung may balyena pero hindi naman nahuhuli yan guys. Talagang sumasama yung balyena sa grupo ng isda kaya pag inarihan, lumalabas na yan. Inaiwan yung mga isda na nahuhuli natin. Sila, nahati kasi yung grupo guys kanina. Malaking grupo to kaso nahati, sumama yung iba sa balyena kaya nagwawatak-watak sila. Lumubog na yung isda guys, siguro nasa loob na. Diyan pa yung mga ibon na maliliit na napakasakaling nandyan lang yung isda. Wala pa nagpakita. Kalahati na guys yung lambat natin. Ayan ang ating mais.
balyena, mamaya lalabas yan. Usually mga 6 to 8 minutes yung isang ikot ng ating lambat guys. Dahil mahaba nga siya, halos 1 kilometro ang haba nito pagka nailadlad talaga to ng banat na banat yung lambat natin. So napakamahal ng ganitong klaseng lambat, kaya naman malaking puhunan guys. Sa mga bago lang sa ating Facebook page saka sa YouTube channel, yan, 40 na. 400 meters na lang yan ilaladlad guys. So wala pa nagpapakita ng sign na isda kasi lumubog sila. Pero yan ay na-detect ng mga ating sonar. May sonar tayong ginagamit dito para malalaman kung ganong kalalim ang isda, ganong distansya, ganong speed, anong direksyon, kung may volume ba yung isda. So ganong ka-high-tech tayo dito guys sa pangingisda dito sa Pacific Ocean. Ito po ay nasabi na natin sa ating mga previous vlogs. Inuulit lang natin sa ating mga bagong followers saka subscribers sa ating Facebook at saka sa YouTube natin. Ayan guys. 20 na lang, 20 snap rings na lang. Yan, ganyan ang isang aryada guys, nasa 6 to 8 minutes. So ngayon, nakalaglag na yung lambat natin, 6 minutes yan. Tuloy-tuloy yung balabog ng ating mga kasamahan dito. May nakita na yung ating maestro, nag-yes na siya. So meaning may isda dyan sa loob guys. Hindi ko pa lang napansin kung saan parte pumitik yung isda. So once may pumitik dyan guys, usually may mga kasamang maraming isda yan. Hindi lang siya nag-iisa. So grupo-grupo talaga. Kalalanding ko lang guys, ito nga yung binantayan ko ng almost may mga 1 hour 30 ko siyang inantay dito sa area para makaabot yung ating fishing boat. Nang sa ganon makita niya talaga kung alin ang pipiliin niyang area, kasi dito sabi ko nga kanina may 4 na grupo, so namili tayo ng mas maganda. Ayan. So ito yung inaryahan niya, so tingnan natin kung mahuhuli natin to. Pero may positive na nga daw, may nakita na dyan sa loob. Kaya ayan. Yan, nakikita nyo yung kulay green na yan. Yan yung senior die na inihahagis. Ang purpose niya ng senior die para hindi lumapit yung isda dito sa parte na kung saan wala nang lambat. So paglaglag kasi ng triangle, wala nang lambat dito sa mga kasunod na dadaanan natin. So puro senior die na ang ginagamit dyan. At nang sa ganon, hindi lumapit ang isda kung may isda man sa loob. Iniiwasan ng isda yan. So yun ang purpose kung bakit tayo ay may senior die guys. So sana narinig nyo ako ng maayos dyan guys. At hindi ko pa natetesting. First time ko ulit mag vlog. At kaya naman sana mas maganda ang mahuli natin. Magpapalag po na yung ating main skip. Ito yung main skip na humihila ng ating lambat guys. Ayan.
So, para maihagis yung mga trapa at mabira yung ating kable para mapalalim yung ating lambat. Lumalalim ang ating lambat sa pamamagitan guys ng pagbira niyan, mga kable na siyang nakakonect sa lambat guys. So ano lang ulit to, panibagong informasyon lang, although nasabi na natin sa ating mga previous vlogs guys. Kaya eto ang ating proseso. Ayan, ihagis na. Ayan. Yan, kinakabit na doon. Tapos hihilahin yan doon. Yan. Ayan. Ibirahin naman yan ang ating main winch para mapalalim yung lambat natin guys. Yan, binibira na guys ng main winch natin. Nakonekta yan sa ating lambat sa lalim. Yan, binibira na yan para lumalim na yung lambat natin. At sabayan natin guys kung may huli tayo mamaya. Wala pa ako nakikita na ebidensya, pero sana nandyan lang sa loob ng ating lambat. Thank you, thank you. Ayan. Puting-puti sa loob ng ating lambat guys. Ayan, isang grupo. Isang grupo na yan. Tapos dito sa kabilang ito, yung mga alon-alon na yan, yung mga pumipitik mga tuna guys. So first shot namin ngayong araw, medyo kanina hindi tayo na ka-area kaagad kasi pangit pa yung weather. So lumipad tayo kanina. Ito yung natin nakita kanina. So naaryahan, hindi na ako nakapag-video sa ating paglipad kanina at pangit ng panahon. Pero eto, thank you Lord, mainit na ulit at naka-area na tayo. Ayan guys. Habang nagbubulabog ang ating speedboat at saka ang ating fast craft dito sa loob ng ating lambat. Ayan. So positive, may laman yung loob ng ating lambat. Sana makuha ito lahat ng makabawi-bawi kami kasi mahina ang huli namin. So ngayon, ito, malaman natin mamaya guys kung gaano karami ito. May mga nakikita pa kami dito sa palibot namin na makakapal na ibon, pero may mga isda rin. So siguro sa hapon na yan maaarihan guys. Pagkatapos namin dito, next na yon. Yun ang next na target natin. So ganyan guys dito. Pahinga lang dito, kain or makapag-secure ng lambat, makaayos lahat ng mga equipment, aparatos, set na ulit pagka meron ulit nakikita ang grupo ng isda. Ayan, for the meantime, stay tuned at hintayin natin to ay masalok mamaya guys. Ang ating loob ng lambat. So yan, may pumipisik-pisik dito sa malapit. Ayan. So magandang tanghali sa inyong lahat. Alas 12 na ng tanghali, mahigit na alas 12. 12:40 na. Nagbalik na po ang inyong kasimang isda. Yun, dinudumog na yun, ang ibon na yun. Ayan, yan ang isang grupo guys. Yung nangingitim na yan, may pumipitik-pitik na yan. Ayan. Thank you. Stay tuned.
Ganun po, ganun lagi. Ang init na init po. Eh, talaga naman. Kasi po, ganun lagi. Gago. Maingay kasi guys, hindi ako makapag-voice, hindi ako makapagsalita. Kung narinig nyo, okay, mas maganda. Pero magpo-voice over na lang ako pagka malabo. Yan. Naka-area kami. May isda sa loob, may isda sa loob guys. Yan, nakikita nyo guys ngayon sa loob ng ating lambat na yan guys. Puting-puti na siya. Thank you Lord, nakabawi-bawi kami ngayon. Sana makuha to lahat. Ayan. Puting-puti, nasa loob ng lambat natin. Dito ka lang sa pupa, dito ka lang sa pupa. Gagawin sa pupa? Dito sa pupa, sa pupa. Yun nga pala ang ating bagong fishing master, si Cap Joel Desabilis sa taga Bantayan, Cebu. So yan ang aking kasama ngayon. Nandito ako ngayon kay Subscribe lang. yan, Ay, si Mang Isda. Manging Isda. Ayan. Siya yung kasama ko ngayon dito kay Sunflower or Jessica. From time to time siya yung makikita mo sa vlog ko, mga kasimangista. Ayan. Tagas Bantayan, Cebu. Ayan guys. Tol, Ayan. subscribe and share tol. Ayan. Ayan, kita nyo guys. Sa video ni si Manging Isda. Ayan. Nakikita nyo yan ang puting-puti sa loob ng ating lambat. Kumakain sila pagka ganyan. Maraming pagkain kung kaya nga sila ay namumuti. Nag-aagawan sila sa pagkain. Panoorin mo yung video ni si Manging Isda. Ayan, may sinasabi si fishing master natin. I-share and then subscribe yan sa mga kakilala mo dyan sa Qatar. Ayan. So mapapansin nyo guys, ayan, yung malalaking ibon. Dito ka lang sa pupa. Pagka may malalaking ibon guys na kumakain dyan, usually may halong tuna yan, tuna, yellowfin tuna. Mix kasi ito ng skipjack, yellowfin, tsaka tuna. So, ma-determine mong isang grupo ng kawan or ng isda or ng school of fish kung ito ay may tuna pagka may malalaking ibon na ganyan na kumakain dyan ng dilis. So yun ang palatandaan namin guys, talagang proven yan na pag ganyang kalalaking mga ibon ang kumakain dyan sa mga grupo ng isda na yan, nakikiagaw sila ng dilis, ay may halong tuna yan or tuna ang nasa loob ng ating lambat guys. Kaya yan, maganda pangitain to dahil good quality pag may tuna tayo guys. Good quality yung ating aryada. So yan, sa ganyang pagkakataon kailangan maprotektahan pa rin talaga itong side na ito dahil maluwang pa yan. So ayan, medyo pakipot na yung kable na yan. Ayan. Kaya nandyan pa rin yung ating speedboat driver. Ayan. Para hindi makapunta dyan ang isda. So stay tuned mga kasimangista. Ayan, kita nyo, naghahagis ng Senior Die para hindi makalapit yung isda dito. Pinakabakod namin yan guys, yung kulay green na yan. Para hindi lumapit ang isda, yan po ang Senior Die. Ulit-ulit tayo dyan guys. Ayan, ang isda nasa loob. Talaga naman. Thank you Lord. Matapos kami dito siguro sa hapon na. Thank you, good afternoon. Binababa naman guys. Binababa naman yung ating isang skip. Binababa ng ating ayan. Medyo kulimlim na naman guys. Power block na sila. Nakita nyo naman ang isda kanina sa loob, so nandyan lang yan. Hintayin lang natin matapos ng pagpa-power block nila at makikita na natin ang isda kung gaano karami nahuli natin. Ayan guys.
kalahati na yun na angat din na nalambat cup. Guys, cup na tuloy. Ayan. So may nakikita pang isang grupo dito sa malapit sa amin. Baka sakali mamaya pagkatapos ito, makarya ulit ng isa pa para makabawi-bawi kasi mga nakaraang araw guys, medyo konti-konti lang huli namin. So hindi na nakapag-vlog kasi pangit yung mga panahon. So ngayon bawi-bawi tayo. Ayan guys, ganito sa fishing ground guys, hindi lahat laging madami. Kalimitan wala ding huli o wala makitang isda. Timing lang, tapat-tapat lang talaga. Kaya sana more blessings to come sa ating lahat guys. Si Mangisda pa rin talaga ang inyong matutunghayan palagi dito sa ating vlog dahil more on fishing talaga tayo dito at lahat ng activities ay talagang pangingisda. May mga lumilipad akong time pero minsan talaga hindi ko na nakukuha na ng vlog, so bawi tayo dito. Tingnan ng tuna guys. Yan. May pagi sa loob, ayan o. Kaya pala may lap. Yan, may tuna, mga tuna na. Mga tuna yung huli natin. May halong skipjack, saka yellowfin siguro. May pagi siya oh. Papalabasin yung pagi. Oh, si Kayas. Malakas. Kaya may labas. Arya Pataw, Arya! Arya Pataw! Oy. Abot kiro map, 400. 400 ah. Oh, patas. Di magano sik. Yan guys, strobo na yan pagka ganyan. Para mayangat ng mas mabilis yung isda sa ilalim ng ating lambat, ginagamit ng strobo para mas malakas yung hatak kung mabigat-bigat yung laman ng ating bag portion. So yan ang strobo. May choker silang ginagamit dyan. Yan ang tawag dyan, choker guys. So ayan.
Hindi naman karamihan guys, konti lang itong huli namin ngayon. Matakaw lang sa indication kanina kasi puting-puti sa loob. Ganon pagka marami kinakain pero konti lang yung isda. Pang libre-libre lang guys. Ayan. Papadala natin guys ngayon sa diver ang ating underwater camera, Insta360 camera, para makuhanan yung underwater na mga isda sa loob ng ating lambat. Ayan. Sandali ha. Ayan. Sandali. On ko muna. Yan ang ating pokey-pok. Parang si Victor Neri guys. Oh, Victor Neri yan eh. Ayan guys. Bibigay na natin para makuhanan niya. Yan sa ilalim. Ayan. Sana magandang kuha sa ilalim. Na gumamit pa siya guys ng ano. Eto, gumamit pa siya ng tawag dito hose para sa makakuha siya ng scene sa malalim. Compressor pala ang tawag yun. Nag-compressor pa siya guys para makadive sa ilalim. Ayan. Tingnan natin kung makakuha siya ng magandang kuha dun sa ilalim. Hindi ko kaya kasi guys mag-dive. Pasensya na, hindi ko kayang mag-dive sa ilalim. Hindi ako talaga sa paglangoy, kaya pasensya na. Papakuha na lang natin ng view sa ilalim. Stay tuned tayo mga kasimangis. Monitor ko siya habang siya ay nasa ilalim. Ayan guys, yung kumukulo na yan ang ating diver. Galing siya dun sa ilalim. Ito yung hose na pula. Yan, hose na pula. Gumagamit siya ng compressor para makalalim siya. Kita nyo yan oh. Gumisisid siya pa ilalim para makuha na ng underwater yung mga isda. Yan guys, andyan na siya. Ilang minuto rin yan. Tingnan natin kung nakakuha siya ng magandang kuha dyan sa ilalim. Ang tagal ng sisid niya guys. Tingnan natin, check natin. Ito na nga guys yung pinakaihintay nyo na underwater scene ng mga isda na ating hinuhuli dito sa Pacific Ocean. So, pinadala ko nga sa ating diver ang aking underwater camera para sa ganon makuhanan talaga yung portion na ito, dahil ito yung pinakahihintay nyo at lagi nire-request sa akin na sana makita yung mga isda sa ilalim. So ayan nga, namuhunan tayo dyan guys para sa ganon makapagpasaya tayo at makapag-inspire ng mga tao na talagang sumusuporta sa atin sa Facebook at saka sa YouTube channel guys. So ayan, nakikita nyo parang maliliit siya, pero makikita mo mamaya pag sinalok na yung isda na ito po ay nasa good size at good quality mixed fish ng skipjack at saka yellowfin tuna guys. So makikita nyo sa vlog natin, ito po ay pinost ko din dun sa isa na nauuna yung underwater scene natin. Pero ito po ang kabuuan talaga, full video ng ating aryada, dahil kasama po mula the start na tayo ay
nag-arya ng lambat hanggang sa pagsasalok guys ay kumpletong-kumpleto. Kaya yan, makikita nyo guys kung anong itsura dyan, parang maliliit pero mamaya pag sinalok talaga namang good quality, good size, malalim po talaga ito. Nasa more or less 200 meters ang lalim niyan. Kaya ganyan po ang itsura niya, medyo sumisikip na yung lambat niyan. Kaya para lagi sila nag-iipot-ipot, ang galaw nila. So ganyan po ang attitude ng isda sa ilalim ng dagat. Lalo na kung sila ay nasa loob na ng ating lambat guys. So kung mapapansin nyo po, doon sa isang vlog ko ay same lang po itong underwater. Pero i-inject ko po dito sa ating full video at nang sa ganun makita nyo kung paano ito hinuli, paano ito inarihan hanggang sa masalok guys, hanggang makita nyo itong underwater scene natin. Maraming salamat po. Salok time na tayo guys. Nandito ng ating isda. Wow, thank you. Puno siya. Siyempre magsusulat na yung ating estimate, ang ating chipmate. Ayan, kung ilang tonelada yan o ilang tabs guys. Halo ng tuna. Oh, ang lalaki ng tuna. Ayan, thank you Lord. Patat po na isa. Ang sizes po na isda, 20 up, skipjack na 1.8, Hi guys! 20 up at 1.8 na skipjack. Oh, 1.8. 1.8 yan. Okay, 1.8. 1.8 yan. Roger. Skipjack. Yun po ang skipjack, yung may stripe sa balat. Kung sa Tagalog sa Batangas, gulyasan. Iba kasi tawag nila tulingan eh. Pero gulyasan po sa Batangas yan. Nakakamiss makakita ng mga ganitong kalalaking isda guys, ganitong kadami. Pero ito estimate, anong estimate ng diver? 1,000. Oh, 30 tons. ang estimate ng divers ay 30 tons. 30 tons. Sana umabot talaga ng 30 tons or more guys. Captain James. Ayan, puno na naman guys. Ayan. Sabit, sabit. Sabit!
Buhatin mo yan. Ayan. How many kilos? 20 kilos. 20 kilos. Lalay lang! Ayun! Lalay lang, Maria! Ay! Tigas na ulo mo eh! Ay, Justin! Meron. Patok na. Ang nagsasalok guys dati ngayon sa atin yung ating fishing master. Yung nakakulay puti. Taga Bantayan Cebu at saka yung ating kapitan na taga Cagayan de Oro. Oh! Ah, wala pa! Ha? Oh, kapag na! Dalawa sabog! Dalawa sabog na lang! Hello! Guys, if you have questions or you want to for me to give more contents, you can just comment down below para magawan po natin ng content para dito guys. Ayan. So, tuloy-tuloy pa rin po ang pagsasalok natin dahil may konti pa doon sa ating lamlag. Ayan guys. PNG people natin si John James. Ayan. Naasahan talaga namin kasi isa po siyang fisherman and then na-promote siya naging ayan, dyan siya sa fast crab. Very snappy guys. Ayan. So, konti na lang to guys. Thank you for watching. Sana makarya pa kami ngayong hapon. Ngayon ay mag-alas 4 na. Alas 3:45 na. So, medyo maliwanag pa naman at maya-maya baka sakaling makarya pa kami. Stay tuned lang po. Thank you po sa pagsubaybay sa inyong Kasimangisda. Muli po nagbabalik ang inyong Kasimangisda dahil 6 na buwan po tayo nagbakasyon at inintay natin ang ating helicopter na ginagamit ngayon na si Hornets, yung kulay blue natin na helicopter na si Hornets. So, from time to time, yun po ang makikita nyo sa mga vlog ko. Although this vlog po, hindi po ako naglagay ng video na lumilipad ako. Siguro sa mga susunod na mga vlogs kasi pangit yung weather kaya malabo yung shots natin. Kaya yan guys, pagtsagaan nyo muna itong ating mga aryahan, salok-salok ng mga isda. Sabi ko nga sa inyo, muling nagbabalik ang inyong Kasimangisda. Shoutout sa ating 487,000 followers sa Facebook page. Ganon din po sa ating YouTube channel. Meron tayong 57,000 subscribers. Thank you po. Keep on watching
Enjoy watching po. Keep safe everyone. God bless everyone. Thank you po. Mamaya lalagay ko po dito kung ilan ang total na scotch natin for this first set. And then kung sakaling maka-area pa ulit tayo mamaya. Ito lang po ang inyong kasimangis. Maraming salamat sa panonood. God bless us all. Thank you.